Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga nakatutok sa programang Heart to Heart ng 92.3 True FM. Suki po ako ng inyong radio program. Kaya nga sa tuwing lunch break ko sa opisina ay kayo ang nagiging background ko kasama ang aking iba pang mga katrabaho. Ako nga pala si Emily, 29 years old ng Santa Ana, Manila. May long-time boyfriend na po ako. Masasabi kong napakasigla ng relasyon namin ni Mark. Sino ba namang mag-aakala na simula high school hanggang ngayong mga nagtatrabaho na kami ay nananatiling matatag pa rin ang aming pagmamahalan. Pangarap naman siguro ng lahat ng mga kababaihan na maitrato na para bang Disney princess ang Peg at maswerte ang gaya ko dahil naramdaman ko yun sa taong lubos kong minahal ng totoo. Ramdam ko yun kay Mark, Kuya Poy, pagdating sa ibinibigay niyang effort sa akin gaya na lamang ng pagluluto niya, pagbibigay ng regalo na kahit na wala namang okasyon, at ang pagiging consistent niya sa paghatid at sundo sa akin. Saan ka pa, di ba? Kaya masasabi kong napakaswerte ko talagang girlfriend kay Mark. Pero bigla na lamang nagbago ang lahat ng yan matapos kong maramdaman ang pananamlay ng pakikitungo sa akin ni Mark. Hindi ko malaman kung bakit nawala ang dating Mark na nakilala ko. Ultimo yung paglalambing o kahit hatid sundo niya sa akin. Ang pagbibigay niya ng mga surprise na lakad at mga dates namin at iba pa ay hindi ko na naranasan pa sa kanya. Pakiramdam ko tuloy ay may iba na ang boyfriend ko. Hindi ko rin masabing niloloko niya ako dahil wala naman akong makitang ebidensya sa cellphone niya o kahit sa ibang mga pinupuntahan niya. Ilang araw ko rin kinukulit si Mark tungkol dito. Ang kaso nga lang, ramdam kong lutang at malalim ang iniisip ng boyfriend ko. Dahil dyan, nadala ko na rin ang pagiging matamlay ko sa workplace namin. Pero ang pagkakataong yan ay nagbukas din ng pinto para naman mapalapit naman kami sa isa't isa ng isa sa aking mga katrabaho na si Stephen. Sa totoo lang, si Stephen ang sumalon ng mga hinanakit at problema ko kay Mark. Siya yung natatakbuhan ko sa tuwing pakiramdam ko ay hindi na ako mahal ni Mark. Hindi naman lingid sa kaalaman ko na matagal nang may pagtingin sa akin itong si Stephen at openly sinasabi niya yan sa office mates namin na nagugustuhan niya ako. Siyempre, wala naman yun sa akin dahil may pagka-joker naman talaga itong si Stephen. Kaya hindi ko rin masyado pinapansin at sineseryoso. Pero sa paglipas ng mga panahong nangungulila ako kay Mark, unti-unting napunan ni Stephen ang pagmamahal at paglalambing na hinahanap ko sa isang boyfriend. Sa totoo lang, iba na ang nararamdaman ko kay Stephen. Kaya nga, nagawa kong ibigay sa kanya ang sarili ko dahil sa atensyon at paglalambing na hinahanap ko mula sa tumamlay na kasintahan kong si Mark. Isang malinaw na pagkakamali, Kuya Poy, ang nagawa ko. Dahil sa matinding pagkakonsensya ng kalooban ay minabuti ko nang harapin itong si Mark at maglakas loob na makipaghiwalay sa kanya. Sa pagkakataong yun ay nanatiling tikom ang bibig ni Mark. Sa totoo lang, gusto kong mabigyang linaw kung bakit na lang bigla siyang tumamlay sa pakikitungo niya sa akin. Gusto kong manggaling mismo sa kanya na may iba na siya para matuldukan na rin namin ang 11 taon naming relasyon. Nawasak ang kalooban ko nang madiskubre kong ang pagkakataong yun, Kuya Poy. Dahil laman ng isang bag ang isang kapirasong papel na sasagot pala sa matagal nang gumugulo sa aking isipan. Labis akong nabigla sa nalaman ko, Kuya Poy. Inabot ito sa akin ni Mark. May sakit pala ang taong ibinigay ang halos buong sarili niya para sa akin. May sakit ang taong inakala kong ipinagpalit na ako sa iba, Kuya Poy. May stage 3 prostate cancer itong si Mark. Sa puntong yon ay bigla na lamang nanlabig ako at niyakap ko ng mahigpit ang boyfriend ko.
Hindi niya alam kung paano niya aaminin sa akin ang matagal niya nang dinadalang mabigat na problema ng mga oras na yon. At nang dahil nga sa nangyari, hindi ko na ngayon alam ang gagawin ko sa nagawa ko ring mabigat na kasalanan sa kasintahan kong si Mark. Kuya Poy, naging makasarili ako at inuna ko ang ang makamundo kong kapritsyo. Habang siya naman pala ay patuloy niyang tinitiis ang sakit na inililihim niya sa akin. Hindi ko na alam kung papaano ko paaaminin sa kanya na gawa kong pagtataksil, Kuya Poy. Kaya nga umaasa ako sa inyong programa at sa lahat ng mga kapwa ko nakikinig na kahit papaano ay mabigyang kasagutan ng pinagdaraanan kong problema ngayon. Alam kong hindi ninyo may iwasang tuligsahin ako sa ginawa kong pagkakamali, pero ganun pa man ay babaunin ko pa rin itong aral at magpapasalamat pa rin ako sa inyo dahil may pakialam kayo sa akin. Maraming salamat sa pagkakataong maitampok bilang kwento ang aking storya. Lubos na gumagalang at naghahanap ng kasagutan, Emily. Especially for you. Mga kapatid, napakinggan nga natin ang kwentong ibinahagi ni Emily kung saan ay siya po ay nagkamali ng dahil sa pag-aakala na siya ay iniwan na o ipinagpalit ng kanyang longtime boyfriend na si Mark. 11 years na napakasigla at talaga namang halos, sabi niya nga dito, no, ang kanyang description kay Mark ay halos inialay na yung kanyang buhay, di ba? Pinagluluto siya at kung ano-ano pa na mga surprises, di ba? Napaka-energetic ng kanilang relationship nitong si Mark at itong si Emily. Nga lang, mga kapatid, ay bigla nagbago itong si Mark. Kaya ito magsilbing aral sana para sa lahat ng mga may karelasyon ngayon na kung hindi naman laging third party kasi ang dahilan kung bakit para ba nanlalamig o para bang parang lumalayo o dumidistansya ang inyong mga partner sa inyo. 'Di ba? Bagaman hindi nila sagutin, meron katulad nito. Meron na palang malalang karamdaman na pinaglalabanan itong si Mark at inihahanap pa nila ng tiyempo kung paano nila ito sasabihin dahil sa kanila pa lang, sa kanilang mga sarili ay very devastating na yung ganyang balita dahil sa pagmamahal nila sa inyo, dahil sa concern na wag din kayo madiskaril sa inyong mga diskarte sa buhay, ay minsan meron mga tao na pinipili nilang sandali, sasarilinin ko muna itong impormasyon na ganito, no? Ayan, pero isa ring pagkakamali naman yan para sa mga taong katulad nga ni Mark na hindi na dapat pinagtagal pa naman yung ganito mga katotohanan na hindi mo naman maikukubli. After all, magpartner na kayo, magkasama na kayo for the longest time, hindi naman sa sinasabing wala ka bang tiwala doon sa partner mo. Yes, ayaw mo siyang malungkot, pero ito na yung katotohanan eh. At kung hindi ngayon, kailan mo sasabihin yung ganyan na meron ka palang dinadalang karamdaman? Pero itong kwento nga po na ibinahagi ni Emily ay isang patunay na kailanman ay hindi nga maitatama ng isang pagkakamali ang isa ring pagkakamali. Bakit ko po nasabi yan? Kasi nga hindi tama yung naging paraan din nitong si Mark na ikubli yung ganitong mga seryosong mga bagay. Katulad ng isang matinding karamdaman sa kanyang partner. Kapag ganyan, kailangan ay sabihin natin kahit papaano or hindi nga pwedeng kahit papaano, dapat yung partner mo. Bukod sa yung pamilya, ito katulad nito, mag-boyfriend sila, mag-girlfriend, bukod sa yung pamilya na nakakaalam, dapat yung partner mo rin. Pinagkakatiwalaan mo para siya man ay alam kung ano ba ang i-expect sa'yo o ano rin man, o ano man ang kanyang maitutulong din para sa iyong pinagdaraanan. I mean, emotionally or spiritually, yan yung guidance sa iyo, kung hindi man financial, yung 'di ba? Katulad nito, bigla na lamang nawala sa eksena itong si Mark sa buhay ni Emily. Ang inisip niya at hindi niya pa sinasagot yung mga katanungan, kaya rin naitulak siya para magkasala. Sinisisi ko ba si Mark dito? No, not hindi naman ganun katindi ang paninisi ko sa kanya, pero it could have been avoided kung alam nitong si Emily na meron na palang matinding pinagdaraanan itong si Mark. Ayan, nagkulang nga siya sa pagsasabi, pero kita nyo, sa ganito mga pagkakataon, sa sobrang katahimikan na yan, ay hindi rin dapat namang umalis itong si Emily.
sa tabi nitong si Mark. Hindi mo man kailangan mangulit, at mayat maya siyang tanungin kung ano ba ang problema, pero kung hindi ka umalis sa tabi niya, makikita mo ang mga pagbabago. Kung meron pala siyang karamdaman, makikita mo at sasabihin din sa'yo. Ganun yun, Emily. Ikaw rin kasi na-spoil ka kay Mark na siya yung laging nagbibigay. Siya yung giver sa inyong relationship at ikaw naman yung taker. Kaya sa mga pagkakataong ito, dapat maging mas sensitive kayo. At ito pa, isa pang punto ng kwentong ito, kung ang problema mo ay sa partner mo, kayo ng partner mo ang mag-ayos at maghanap ng solusyon dyan. Kung sakasakali at lalapit sa ibang mga tao, siguraduhin mo na yung mga taong lalapitan mo, ang mga taong hihingan mo ng payo ay yung mga walang gusto sa'yo. Dahil yung iba dyan ay para mga buitre na nag-aabang lang ng pagkakataon na ikaw ay makuha nila. Na ikaw ay mapagsamantalahan din nila. Katulad na nangyari dito kay Emily at kay Stephen. But for now, Emily, ang main issue dito is not yung cheating mo. Hindi ko sinasabi na hindi yan issue, pero hindi na muna yan ang issue ngayon. Ikaw, papaano ka ngayon tatayo bilang girlfriend kay Mark na merong stage 3 prostate cancer? Papaano mo siya tutulungan? Yan yung mas malaking issue na kailangan ng solusyon. Yan muna ang focus mo. And then, tsaka mo na ipasok yung issue na yan. May nararamdaman na yung tao. Magpapasok ka pa ng ganitong klase ng issue sa kanyang mga isipin, sa kanyang problema. Hindi na muna. Mag-ano ka na muna, no? Alam mo na yung pagkakamali mo. Kung gusto mo, magbago ka na. Alam mo na 'di ba? Ganun lang naman 'yon. Ang mga konting talino lang ang kailangan diyan, but please, iyan na muna. Ang focus na muna kung paano ka makatulong as a partner kay Mark sa kanyang sakit na pinagdaraanan ngayon.